1 John chapter 2, unang Juan chapter 2, verse 15. Sabi niya po dito sa wikang Ingles ay ganito ang sinasabi. Do not love the world or anything in the world. If anyone love the world, the love of the Father is not in him. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, samahan niyo ang iyong mga salita at pagkapalain nawa dakilang Diyos ang iyong lingkod ngayong umaga ito. Tago mo ako sa iyong banal na likuran kaya magsalita upang marami ang makakilala at makarinig ng iyong mga salita at matimo sa kanilang mga puso. Ngayon, Panginoon, ang aking mga kasama sa umaga ito ay balutin mo sila ng Santong Espiritu at pagkapalain din sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat ng ating title ay Do Not Love the World. Huwag mong ibigin ang mundo. Yan. Bakit kailangan nating, bakit sinabi ng Biblia na huwag nating ibigin ang mundo? Kasi pag inibig natin ang mundo, ito kasing mundo, mga bagay na nasa mundo, ito ang step number 1 na nakakapagpalayo sa Diyos. Amen. Kapag kainibig mo itong mga bagay na nasa mundo, ito ang number 1 na nakakapagpalayo sa Diyos. Mawawalan ka ng time sa panalangin, mawawalan ka ng time sa pagdalo sa gawain sa Panginoon. Kasi yung mundo kasi, yan ay nakakapukaw ng hilig ng laman, masamang hangarin, yan napupukaw dyan. At kaya sabi niya dito, yung pag-ibig sa sanlibutan, iniutos ng Diyos sa atin. Tingnan ninyo sa inyong mga Biblia, sabi niya dito sa English, do not love the world or anything in the world. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa mundo, sabi ng Diyos. Sapagkat ang nasa mundo, sabi niya dito, tingnan mo, sa mga susunod na passage nitong ating talatang binagbubuksan, if anyone love the world, kung sino man daw ang umibig, the love the world, the love of the Father is not in him. Kung mamahalin mo ang mga bagay na nasa mundo, mawawala sa iyong pag-ibig ng ating Ama. Mawawala sa iyong pag-ibig ng Diyos. Gusto mo ba yun? Kaya kung minsan, hindi na ito nararamdaman ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga kaninang madaling araw, ipinapanalangin ko, sabi ko, Lord, nasaan na kaya yung aking mga kamag-anak na dapat ay isinisipirit nila itong araw na ito para sa inyo. Nakakalungkot isipin natin, nakakalungkot sa ating mga mananampalataya na yung ating mga kamag-anak, yung ating mga pamangkin, mga pinsan ay wala nang pakialam sa Diyos. Nalulungkot ba kayo na yung ating mga kamag-anak, mga kapatid ay wala nang pakialam sa Diyos? Kaya ngayon ang ating malaking gawain na pinagagawa sa atin ng Diyos na dapat masabihan natin sila na makapagsisi. Kagahapon ay nagkita kami ni Manny Tony. At sinabi niya, ano bang trabaho mo? Ako'y walang trabaho, kundi ako'y nagtatrabaho sa Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Yan ang aking bossing, yan ang aking manager ngayon. Ako'y naniniwala na hindi ako babayaan ng Diyos. Amen. Pagkat ang pinaglilingkuran ko ngayon, ang aking boss ay ang ating Diyos na gumawa ng langit at ng lupa. Di mo ba yan naiintindihan? Kaya minsan, tayo masakit man isipin, masakit man sabihin sa ating sarili. Nagiging abala tayo sa ating mga bagay na wala namang kabuluhan. Kung ang pagtatrabaho kasi, Lunes hanggang Sabado, sa iyo yan, ibig sabihin sinabi ng Biblia yan. Kaya, kung Sabado, Biyernes,
o Miyerkules, o Lunes, o ano pa mang araw, kahit gabi, pwede kang magtrabaho. Sa iyo yan. Amen. Sa iyo yan eh. Binigay ng Diyos talaga eh. Pinagkaloob sa iyo ng Panginoon yan eh. Ang Lunes eh, sa iyo yan. Kahit pa magdamag ka magtrabaho, sa iyo yan eh. Hindi magagalit ang Diyos eh. Pero pagdating ng Sabado, gabi, yan ay hindi na sa iyo. Kundi yan ay preparation for the worshiping of God. Naintindihan natin. Ang Sabado, huwag kayong magpuyat. Yan ay paghahanda natin lahat para sa pagsamba sa Diyos. Kaya minsan din natin naiintindihan. Kaya nga sinabi niya dito, do not love the world or anything in the world. Huwag ninyong mahalin ang mga bagay na nasa mundo. Yung para hindi sa inyo, huwag nyo na kukunin. Huwag na kukunin yun. Kaya pag Sabado, I'm prepared to worshiping of God. Dapat sabihin natin sa ating sarili na I'm prepared. Handa ako na sambahin ang Diyos sa umaga. Ito bang early morning worship service? Dapat maaga eh. Maaga tayong sumasamba. Mapalag nga tayo. Dahil tayo binigyan ng Diyos ng ganitong worship, di ba? Na mayroon tayong worship sa buong mundo. Nakasama tayong lahat na nag-worship. Sa umaga pala, sambahin natin ang Diyos. Handa tayo. Ipakita natin ito sa Diyos na handa tayo. Sapagkat yung mga taong hindi handa, wala sa kanilang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat napakadelikado, alam mo, sa totoo lang, huwag ninyong susubukan ang mundo o mga bagay na nasa mundo. Kasi, yung mga bagay na nasa mundo, andyan the power of the evil spirit. Yung anything of the world na pinagbabawal sa atin ng Diyos, andyan ang kapangyarihan ng masamang espiritu. Kasi, ang demonyo ay nasa hangin niya. Na nagbubulong sa iyo, ito ang gawin mo, ito ang gawin mo. Kaya sabi ng Panginoon, do not love. Wag. Sabi ng Panginoon, tingnan nyo, do not love the world. Wag. Or anything in the world, o ang mga bagay na nasa mundo, huwag niyong ibigin yan. Bakit? Masisira ang inyong pagiging Kristiyano. Tingnan mo, the love of the Father is not in Him. Mawawala na sa inyo ang pagmamahal ng Diyos kung yung mga bagay na yun ay ibigin natin. Kaya sa ating mga Kristiyano, bilang Kristiyano, mamuhay tayo ng tama. Gusto niyo ba mamuhay ng tama? Kung mamuhay tayo ng tama, malulugod sa atin ang Diyos at tayo pagpapalain niya. Amen. Mas maganda ang namumuhay siguro ng tama. Sa tamang pamumuhay ay nalulugod ang Diyos. Kaya itong Biblia nagpapakita sa atin na ang pamumuhay na tama, iyan ay napakagandang buhay. Sapagkat sabi ng Biblia, sabi ng Diyos dito, ay if anyone love the world, kung mamahalin mo daw ang mundo, sabi dito, the love of the Father is not in Him. Yan, mawawala na ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Ako po ay bilang pastor, graduate ng ISOM. Ako po ay nag-apply ng evangelist sa BCWM at this month siguro or next month ay malalaman natin yung resulta ng aking pagkatawag sa akin ng Diyos.